Opo, Sis Luz, pakibasa mo nga ito. sige po. Pang-report dito. Patingin po. Sige po, paki-flash natin. August 9, 2014. Ayan, 2014. Ako po si Brad Marvin Apuang, nagmamanggagawa. Nakadistino po sa lokal ng Cabanatuan, Nueva Ecija. Lumapit po sa akin ang isang kapatid na si Brad Anabo upang ipakausap ang 6 na kabataan na may sumbong kay Brad Edwin Consumo, nagmamanggagawa, dahil sa mga panghahalay niya sa mga ito. Sila po ay sina Brad Gennard Ocampo, 21 years old, lokal ng Camp Tinio. Dinukot ang ari, nilaro, sina Salsal at Sinuchupa, mahigit 10 beses ginagawa sa kanya. Brad Flory, number 2, Brad Flory John Aguilar, 21 years old, lokal ng Cabanatuan. Sinasalasal ang ari, nagpapatira sa puwet. Brad Angel Christian Dagyo, lokal ng Barangay Militar. Sinasalsal ang ari at sinuchupa, mahigit 5 beses nang ginagawa sa kanya. Brad Kit Abogado, 21 years old, lokal ng Barangay Militar, sinasasal ang ari at sinuchupa mahigit 20 beses. Brad Al John Lopez, 18 years old, lokal ng Mayapyap, sinasasal ang ari mahigit 4 na beses. Brad Arnel Bautista Jr., 20 years old, lokal ng Cabanatuan, dinudukot ang ari, hinihipuan. Ito po ang mga ginawa sa kanila ni Brad Edwin Consumo, bading na nagmamanggagawa sa Nueva Ecija North 2. Ayan, original sign ni Brad Marvin Afuang, worker. Nakakakilalang MIC o KNP, Sis Luz. Si Brad Ato, kilala niyo po ba yon? Sige po. Ito po si Brad Ato. Kapatid Nelly, yan po kilala ko po. Bakla po talaga yan eh. Yung pinababayaan ganun ng hahalain ng mga kabataan. Ngayon ko lang po na nalaman po yung kanya ginagawa. Base po dito po sa report nito na ating po kasamang gagawa. Pero alam ko po talaga bakla po yan. Masyado po pagkabakla talaga niya. Pero hindi ko po alam yan pong report na yan. Ano dyan? Sa mga manggagawa sa North 2. Di ba alam to ni Brad Cando? Opo, wala po si Bradrick po dito eh. Nasa destino po siya. Saan ba siya nakadestino? Sa Chinatown daw po nakadestino si Bradrick eh. Yung Sis Luz na dating napatigil dahil dun sa meron silang problema nung kapatid na taga Nueva Ecija na employer niya. Opo, yan daw po sabi ni Brad Mel. O Sam, yun nga po kapatid na Eli, yung minsang nagkaroon po ng hearing po dito sa harapan niyo po, dito sa atin sa ADPRO. Yung mag-asawa po ang nagreklamo po dyan sa ano na yan, sa manggagawa po na yan. Yung mag-asawa pong negosyante po sila. Ang nagdidestino dyan. Panahon pa raw po yan ni Brad Danny Tobias, Brad Eli, sabi ni Brad Mel. Opo kapatid na Eli, noon pa po yan.
Ayun ba, manggagawa pa rin yan? Sa ngayon po, ako po kapatid na Eli, hindi ko po alam ang estado po niya. Kung, Ang nakakaalam na KNP. kung active. Brad, ato, baka alam niyo po ito. Brad, ato, active pa ba itong manggagawa daw sa ngayon? Hindi ko po kasi alam, kapatid Nelly, kung aktibo po yan na dumidistino pa bilang manggagawa. Akala ko nga po, nung pampanaw ni kapatid na Dani, ayan, dumidistino po siya noong manggagawa po siya. Pero ngayon po, hindi ko po alam eh. Meron po bang impormasyon na makapagsasabi kung ito ay dumidestino pa? Sino ang nakakaalam ng impormasyon? Paki-inform lang po kami. Opo, sandali, papatch ka namin. Ito po yung isang district coordinator ng Nueva Ecija. Sige kapatid, papatch ka lang namin tungkol sa tinatanong ni kapatid na Eli kung ito ay dumidestino pa. Pakisagot mo lang yung tanong. Si Brad Ferdinand. Sige po kapatid. Sige, go ahead. Opo. Happy pasalamat po kapatid na Eli. Sa kasalukuyan po, Brad Eli, nung makarating po sa amin yung report, na nireport nga po nung kasamang zone servant, si Brad Marvin Apuang, ay immediately po ay ating sinuspindi. Pati po yung mga kabataan na yung ginalaw. After po ng Brad Eli ay nireport ko po sa aming KNP, si kapatid na Dino. At alam din po ito, kapatid na Eli, na i-report na rin po kay Brad Daning Nabales. Nagsasalita, Mrs. Luz. District Coordinator po siya, si Brad Ferdinand Ignacio, Brad Eli. Ibig sabihin, sinuspindi niya pati yung mga bata. Ganon. Sinuspindi mo pati yung mga kabataan, Brad Ferdinand? Opo, kapatid na Eli, sa kadahilanan po na ito po kasi si Brad Edwin Consumo po nung ito ay nagbabalik, kaya nga po ng sinabi niyo dahil nagkaroon nga po ng problema dun sa pinagtatrabaho na niya po dati. Bago po siya nakabalik muli po, kapatid na Eli, ay ang ano niya nga po yung makipag-usap kay Brad Danny Nabales. So binilinan po siya ni Brad Danny that time na layuan niya po yung mga kabataang lalaki na pinag-aaral po niya. So sumunod po siya nung sa mga ilang panahon. Ang alam ko rin po ng mga time po na yun ay bumukod na siya ng tirahan. Pero ito pong mga lalaki po na ito, lately po, nabalitaan ko nga po, ay sila pa po ang pumupunta po doon. Kapatid na Eli, sa lugar po noong Brad Edwin Consumo nga po. At sa kabila ng may ganun na nga pong pangyayari, hindi po sila kumikibo. Kaya po, ganun ang aming ginawa po, kapatid na Eli. Tapos nilapit ko nga po kay Brad Dino na pati po yung mga kabataan po kako ay ginawaran po namin ng preventive suspension. One ng puro si Brad Dino po at saka si Brad Danny Nabales po sa daily. Nandito daw Pa dyan po, si Brad Tino, Sis Luz? wala po si Brad Dino, nasa destino po. Yung Brad Edwin, nandito daw po siya ngayon. Yun mismong isinusumbong. MCGI, walang iba. Ngunit kailanman ay mapapala ang akong di kalilimutan. MCGI, walang iba. In case you are wondering po, baka po nagtataka kayo kung anong vitamins ang ginagamit namin para sa mga manok namin. Ito po, ipapakita ko po sa inyo. Ayan po, talagay lang. Tsuk! Yummy! Ayan po ang ating 6 months na stag. MCGI, walang iba. I just went here from the Philippines for this concert. How much you spent, you think, on everything the Eras Tour? I don't really know the number, but I think you can buy a car. Would you spend it again? 100% yes! So you have no regrets at all? No. Zero. None! MCGI, walang iba.
MCGI, walang iba.